usa kini sa kasabutan. Uno may kalainan sa kasabutan o sa kontrata. Ug mao kana ang akong gusto na ipahimangno labi na sa kang Arden o kang Rutzel. Una, ang kasabutan naglangkog kini og kanang oath, pagpanumpa, dili lamang kung saan. Ang nakalainan sa kontrata o sa kasabutan, sa kontrata, adto ra ka muhatag og saad sa tawo nga imong kakontrata. Pero diha sa kasal, dili lamang kamo musaad sa matag usa, kundi musaad usab kamo sa tuang Ginoo. Atubangan sa Dios, musaad kamo nga magbinahanay bisan kung sa pamay may tabo diha kaninyo. Mao na Rutzel ug Arden, himua na sentro sa inyong pamilyoon ang Ginoo. Kaya kung dili gani sentro ang Ginoo sa inyong pamilyoon, dali na kamo matandog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pero kung ang inyong gani kaminyoon nakaangkla, nakapundasyon diha sa Ginoo, bisan pa man sa mga Kristiyanan, mga pagsulay, kamo magpadala. Mao na bintin gapon unta kamo magsimba. Kaya na iba na makita na nimo simbahan katulo liko mo nagtawag ng mga Katoliko kay katulo ra liko bunyag, kasal o lubong, no? Kay human kasal din na makita, pero tinawag nga kamo magpadayon gyapon kamo diha sa pagsimba, no? Himuon nito na sentro sa inyong kaminyoon ang Ginoo. Inutuman nito na before pa kamo nagkakilaya, before pa kamo naghinigugmaay, ang Ginoo ay una nga nahigugma diha kaninyo. Mao na pag inigugmay ka mo o isentro ninyo ang Ginoo sa inyong kaminyoon. Ikaduha, ang kalainan sa kasabutan o kontrata mao kini. Diha sa kasabutan o kontrata, diha sa kontrata na ay expiration. Di ba ma-expire man ang kontrata? Ang kontrata mo na nga i-review na sa after 1 year, after 2 years i-review na sa kontrata kay ma-expire ka man. Pero diha sa kasabutan, wayay expiration. Rutzel o Arden, dili kamo pwede miingon nga after 5 years, nato kami doon, after 10 years magbuyag na. Dili. Ang inyong paghimo na saad kuman hangtod sa hangtod. Bisan ang hangtod na ang kamatayon, mo ay bulag diha kaninyo. Mo na Rutzel o Arden, importante gayon na magpabilin kamo na matinud-anon sa usag-usag. At timana ninyo ang matag-usag. Arden, at timana si Rutzel. Kung nakabantay kamo ganiha sa pagsugod, gisugat si Arden kang Rutzel ni amin sa iyang mga kinikanan o gihatag nila si Rutzel kang Arden. Kini nagpakita na si Rutzel itugyan na kanimo Arden sa iyang mga kinikanan. Hinamdumi nga 23 anyos 23 katuig giampingan, giatiman, gipangga sa mga kinikanan ni si Rutzel, no? Gipangga ug giatiman sa iyang mga kinikanan. Ug kuman gihatag niya ang kanang katungdanan sa pag-atiman kaniya diya kanimo Arden. Mo na nga atiman na si Rutzel sama sa pag-atiman sa iyang mga kinikanan. O Rutzel inanak po si Arden, atiman na po si Arden. Gitugyan po si Arden kanimo, si Arden ubiya sa iyang mga ginikanan para makigtipon kanimo. Mo na inyong atimanon ang matag-usab. Ikatulo, ang kaminyoon o sa kasabutan tungod kay diha sa kontrata, posible man kao musunod sa kontrata na wayay gugma. Pwede man ka mo pirma sa kontrata pero way mo pagigugma.
basta lamang mo pirma ka. Pero diha sa kasabutan, imposible na ang isa ka tawo makasulod sa kasabutan nga wayay gugma. Mianhi ka mo binhi para magpakasal tungod kay naigugma man kamo, dili ba? Di may siguro nagpugo sa iso na magpakasal. No, tungod kay gusto ka man na magpakasal tungod kay naghinigugma ay man kamo sa matang isa. Pero atong sabton kung uno man ang gugma. Kay kasagharan, ang palantaw sa uban, ang gugma kay murag pagbati. Murag feeling rataman. Pero kung ang atong basihan sa gugma pagbati ka, dili man sa tanang panahon na inanakataas ang gugma ni mabati sa matag usa. Kung saksi ka na ang iyong mga ninong ug mga ninang na pila na katuig na nagwinyo. Dili man matag adlaw nga inanakataas ang intensity sa inyong gugma. Na yung mga panahon na murag waya, dry, laay, na yung mga panahon na maglisod. Pero kung ang inyong basihan sa pagigugma maura ang pagbati, what if mawaya itong pagbati? Hijaan na ba nato ang tao nga ito ang tagigug nga itong karelasyon? Kung atong basihan kay ang pagbati ra? Kay kasaghanan ko man, murag, from falling in love to falling out of love. Sa sugod, nagkurus-kurus pang gugma, pero nagkaway-inay, nagkawaya, hantod na, mag-decide na ka na, yan na, undang ka na, kay wala niya pagbati sa imo. No? Inana ba dyan ang gugma? Ingon sila na, falling in love is easy. Dali raman ang ma-fall, dali raman may gugma. But to stay in love needs effort. Pero ang magpabilin na maghinigugma ay nagkinahanglan og dako-dako na kanang pag-antos. Mao bitaw na Alfred na Rochelle o Arden, hinumdumi nga ang gugma dili lamang kung pagbati, kundi ang gugma usa ka desisyon, usa ka pagpili. Na matag adlaw pilion ninyo na maghinigugma ay sa matag usa. Bisan unsa pa may tabo sa inyong komunyon. Love is a decision to stay, even though sometimes it is already painful. Pero magpabilin gihapon kita na may gugma. Kung makabantay ka po sa kanta sa Ben and Ben na araw-araw, diba sa may mga fan din sa Ben and Ben, diba lyrics dito na kanta nga rin ingon nga mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Wala man bilang dito nga mahiwaga, mamahalin ka sa araw-araw. Kundi ang ingon dito kay pipiliin ka. Because love is a choice. Love is a decision. Na pilion nimo ang isa ka tawo nga higugmaon bisan pa man kung malisod na ang sitwasyon. Muna nga Arden o Bruchel, pilian ninyo na may gugma sa matag usa. Kay sa sugod na mapunod kung sa mag-uyaw pa, manlupad ang mga I love you, I miss you, I need you. Pero kung mag-video na kuno, manlupad ng mga plato, no? Platito, kutsilyo, no? Ay magkuha naman. Pero inanak parte ba na ang mga kristanan diya sa sa kaminyo, no? Di man po ang kaminyo puro na kalipay na yung mga kristanan na inyong masugatan. Muna na Arden o Ruchel, pilian ninyo na mahigugma sa matag usa. Ug mao kini ang pahimangno sa atong ebanghelyo kuman. Ingon sa atong ebanghelyo na pagpabilin kamo sa ako ang mga no? Na pilion ninyo ang na maging higugma kamo sa matag usa. So kana ang mga importante nga pahimangno na unta inyong ibutang sa inyong punahuna Arden o Ruchel. Hinumduman ninyo nga ang inyong kasal matapos sa isa ka adlaw, kuman ining misa, kuman sa reception, yan na, tapos na yung kasal.
Pero ang inyong kinabuhi ninyo, magpandayon hangtod sa makitid. No? O sa katapusan, kining atong gihimo man kay mixed marriage. Usa ka pagminyo sa duha na kalalahi na pagtuo. Pero importante dinhi kung naibayon naman kamo sa kondisyon nga inyong mga anak ipadako ninyo diha sa Kristohanon na pagtuo ang mamahimon ninyong mga anak. O ginaot nga inyo ka ng sundon Arden o Rutschel isip mga ginikanan sa inyong mga anak. O sa mga ninong o mga ninang na niya karon dinhi hinaot nga dili ra taman sa mga material na butang ang iyong ihatag ngadto kang Arden o Rutschel. Kundi ang iyong mga pag-ampo o paghiya alang nining duha na modawat sa sakramento sa Panginoon. Kamo ang mahimong ilang mga ikaduha ng mga ginikanan. Gabayan unta ninyo sila ug iampo sa kanunay na magmalig-on ang ilang Panginoon. Sa mga ginikanan ni Arden o ni Rutschel, congratulations. Diya kanilang tanan o kang Arden o kang Rutschel, congratulations. Kaya sa dili madugay kamo mahimo ng usa. Din na ako tason kay hibayo ko nga magpalikad na kamo na makasal no sa mga atong iampo si Arden o Rutschel sila kaminyoon na pagdalawaton. Amen. Karoon ako ng sunod ang rito sa kasal. Mga minahalo lamor, Arden o Rutschel, aniya ka makaroon dinhi aron paghimpit sa bukos nga walay pagkabadbad. Sa bukos nga walay pagkabadbad, sinungguma ang tubangan sa simbahan. Nagapasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa itong katilingban, aron ang Dios mabukpo sa iyang daghang na panalangin ug mutabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa Panginoon. Mga maninoy o maninay, hangyoon kamo sa pagtindog. Luyo sa pastorod aron pagsaksi sa ilang mga saad. Si Kapulit. Dark John. Kung kamo mga igsoon, hangyoon kamo sa pagtawag kanila pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug sa pagtawag kanila kapag pinasal diha sa katilingban. Dari, Kung kamo